We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. Marahil marami sa inyo ang magtatanong, ano nga ba ang simbahan? At para saan ba nga ito talaga? We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. Find the truth. Who is the founder of Iglesia ni Cristo? Walang iba, yung lolo nyo. Sino? Si Felix Manalo. At sila sisigaw. Kami ang tunay at totoong simbahan, founded 1914. They shall declaim that they are the true church, but was founded 1914. Mas mabuti pa ang Ajinomoto Bitsin, founded 1906. Kung ang Ajinomoto Bitsin ay simbahan, doon tayo aanig. Huwag na lang sa Iglesia ni Cristo. Ngunit mayroon pang nanguna, walang iba. The Holy Roman Catholic Church. Ebidensya. What is the evidence? Ito po, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Tu es Petros, et super amphitram, et de peca po Iglesia miam, et porti et perinon privalibum adversum miam. Alam ba dito yun? Alam nyo? Ay, parito tayo. Parito tayo. Pero in English, ito po sinasabi, thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell will not prevail against this church. Therefore, there was a promise made by Jesus Christ na itong simbahan nito hindi masisira, hindi mabibiba. Ang tanong, sino ang qualified na simbahan na hindi masisira? Walang iba, ang simbahan Katoliko lang. Find the truth. Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo eh. Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan ang sabi, si Elias. Ang iba si Jeremias. O isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, sa mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus, sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan. Kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito, yung pagkakilala mo na ang Kristo ay anak ng Diyos na buhay, yung pagkakilala na yan, hindi galing sa laman at dugo yan, hindi galing sa tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit.
Galing pala sa Ama yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Hindi galing sa tao yan. Nakita nyo? Hindi pala galing sa tao, sa laman at dugo, yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kanino galing yung pagkakilala ni Pedro? Sa Ama. No? Bakit galing sa Ama? Basahin natin ang Mateo 11:27, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan. Wala palang nakakakilalang kahit sino sa Ama, kundi ang anak. Wala namang nakakakilala sa anak kahit sino pa, kundi ang Ama. Kaya reliable, pag ang nagpahayag ukol sa anak ay ang Ama, reliable yon. Pag ang nagpahayag ukol sa Ama ay ang anak, reliable yon, 100%. At kanino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. No? On this point, mga kababayan, we must be disciplined by the thoughts and the idea of the Bible. Walang makakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan. Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person, yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanang nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49, 50 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at
kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan, kapatid na Daniel. Basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. We heard the conversation between Jesus and Peter the Rock at kung paanong itinatag ni Jesus ang simbahan sa batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita eh. Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Ngunit mayroon pang nauna, walang iba. The Holy Roman Catholic Church. Ebidensya. What is the evidence? Ito po, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanang nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino yung, sino yung nagsabi, aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo eh. We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. Kasangkapan lang si Kristo eh. 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. We call our church as the Catholic Church. It is the church that Christ built on Peter. It is the church that Christ built on Peter. Ang nagtayo no ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan eh. Tawag dyan, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya,
Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salitang, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yun. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos eh.